Okay, so magandang araw sa ating lahat. Another special topic na naman po, yung decimal place value. Ano po ba yung decimal place value? Okay, so ganito yan. Ganito yan, decimal place value. Halimbawa, may number tayo. 1, 2, 3, 4, point, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, ang decimal place value po, okay? So, yung decimal place value ay yung uh, after the decimal point po. So, may decimal place value po yung 1, 2, 3, and 4. Ito. So, tawag po rito sa, dito na lang. So, itong 4, dito na lang sa baba. Itong 4, may tawag po dyan. Itong 3, may tawag din po dyan. Okay? So, itong 2, may tawag din po dyan. Itong 1, may tawag din po dyan. Okay? So, isulat na natin. So, yung 4, yun yung ones. Tawag dyan ay ones. Ones or units. Yung 3 po, ang tawag po dyan ay tens. Tens, tawag doon. Next, yung 2, ang tawag naman po doon ay hundreds. Hundreds. Hundreds digit. Okay? Next, yung 1 is, ang tawag po doon ay thousands digit. Thousand. Thousands. Thousands. Okay? So, alam nyo na. Sunod, thousands, 10,000s, sunod, 100,000s, and 1 million. Millions. Millions na yan. Next, yung 5 naman, okay? Yung 5 naman, ano yan? Yung 5 naman, okay? So, paano yan? Dito tayo, pababa. Yung 5 naman, kulay black na lang. Kulay black. Yung 5, ito yung 5. Tapos, yung 6, 7, yung 7, 8, saka yung 9. May tawag din po dyan. Yung 5 na yan, hindi yan once. Once, hindi po ganon. Kasi, yung 0.5 po, ibig sabihin, dinivide po natin yan ng 10. Okay? So, ang 5 divided by 10, yun po siya, 0.5. Okay? Okay? So, 0.5, ibig sabihin, 5 divided by 10. Okay? So, 5, sulat natin, divided by 10, ayan po siya. 5 divided by 10, ako may percent pa. 5 divided by 10 is 0.5. Nakita nyo. So, 0.5 po, meaning, tenths po siya. Okay, yung 5 is tenths. Tenths na siya, tenths. Tenths, may TH. Tenths, may tenths. Yung 6 naman po yun hundredth. Hundredth. TH, hundredth. Tapos yung 7, yun yung thousand. Okay? Thousand. May TSH. Thousand. Okay? So, ano ba yan? Parang nabubulol tayo. Yung 8, yun naman yung 10,000. Okay? 10,000. Ganun po yun. May TH. Sunod, yung 9. Yung 9 is 100. 100,000. Thousands. Ganun po yun. Okay? So, ibig sabihin, yung 5 na to is 1 over 10. Ganun. 1 over 10. Yung 6 naman na yan, yung 56 is 1 over 100. Ganun po. So, ilagay natin dito. Yung 5 para is 5 divided by 5 divided by 10. Ganun po yun. Kaya magiging 0.5. Yun po yan. Yung 56, kasi may 6 na, so magiging 56 divided by 100. 56 divided by 100.
So 56 divided by 100. Ang sagot po ay 0.56. So yun po, yung sa may 6 na yan is 100. Okay? So equals to 0.56. Yung 57 naman yan, divide by 1,000. So 567. 567 divided by 1,000. Ayan. 567 divided by 1,000 is 0.567,000. So para makapunta ka doon, ibig sabihin, ito is 1 divided by 10. Yung isa is 1 divided by 100. Yung 1,000 naman is 1 divided by 1,000. Tapos yung 10,000 is 1 divided by 10,000. Tapos yung 100,000 po is 1 divided by 100,000. Ganun po, 100,000. Ganun po yun siya. Okay? So, sana naintindihan niyo po yung place value. Ay, alam niyo na yung place value. Ngayon, round off na tayo kasi minsan nandun. Round off to the nearest hundreds or the nearest tens or round off to 3 decimal places, mga ganyan. Okay? So, example. Burahin na natin to. Example. Halimbawa, ganito. 234.0256.148. Ayan. Sabihin natin round off to the nearest hundreds na lang. Hundreds. Nearest hundreds tayo. Hundreds. Ibig sabihin, yung malapit po sa hundreds, yung hundreds, so ibig sabihin nandyan, 234. Yung 234.025618.4, yung malapit niya na hundreds. So, ang 234 po, saan mo malapit? Sa 200 o sa 300? Naintindihan? So, parang ganun po yun. So, ang 234 ay mas malapit pa rin siya sa 200. So, meaning, ang sagot dito ay, ang sagot po natin dyan is 200. Okay? Round off to the nearest hundreds digit. Okay? So, 200 po ang sagot. Naintindihan? So, 200. Nearest hundreds digit. 200 siya. 200 ba? 200. Nearest hundreds. Pero kung hundreds digit, iba naman yun. Okay? So, naintindihan nyo? Next, round off to 4 decimal places. Round off to 4 decimal places. Okay, so ang sagot po natin dyan is, hanapin lang natin. Yung 4 decimal places po ay thousands. 10,000s po. So, i-round off po natin doon. So, yung 0 is tenths. Tenths, yung may TS. Yung 2 is hundredths. Yung 5 is thousands. Tapos yung 6 is 100,000s. So, yung 6 tsaka 1, tignan natin yung 1. Pwede ba may convert yung 6? So, hindi pwede. So, 6 na lang siya. So, meaning, ang sagot po natin dyan ay 234.0256. Yun po yung sagot natin. Okay? Nearest hundreds. Hundreds, 2,000. Nearest round up to. Pero pag sinabi naman dito, round up to 3 decimal value. 3 decimal value. So, ibig sabihin,
234 lang siya. 234 yung sagot. O nearest to the nearest to the nearest whole number. Whole number. So nearest whole number is 234. Okay? So nearest whole number is 234. Yun po yung pag-round off na. Okay? So next, halimbawa, round off to the nearest decimal place value. To the nearest decimal place value. So, ibig sabihin, ang sagot, nearest decimal place value. To the nearest decimal place value. Halimbawa, yan naman po, nearest decimal place value. So, ang sagot po natin is, yung decimal place value, nearest decimal place value, ibig sabihin, tanggalin po natin yung may mga point na yan. So, ang sagot po natin is 234. Ganon. Same lang din po sila sa nearest whole number. Okay. Next. Round off to the nearest hundredths digit. Hundredths may TS na po. Hundredths digit. Ayan. Hundredths digit. Okay. Hundredths number. So, ang sagot po natin dyan, hundredths is, yung 0 is tens, yung 2 is hundredths. So, ibig sabihin, 2 tsaka 5, so pwede i-convert na natin. So, magiging 234.03. Yun po yung sagot natin. So, dapat tandaan natin kung ano itong mga decimal place value para ma-convert natin doon. Halimbawa, round up to 4 decimal place value. So, ibig sabihin, apat na hanggang 10,000 po ang i-convert natin, round up natin. So, ganun po yan. Okay? So, sana naintindihan nyo po ito. So, paano mag-enroll dito sa Sir Lloyd Classroom? Ang kailangan nyo po pag nag-enroll kayo is Google account. Now, kung may Google account ka, okay, so enrollment, paano mag-enroll dito? How to enroll. Okay. So, how to enroll to Sir Lloyd Classroom. Sir Lloyd Classroom. Okay? So, importante yan. Dapat naka-enroll kayo rito. Okay? So, number 1, dapat may Google account. Google account. Sunod, number 4, dapat may load data. May load data ka. Yun lang kailangan mo. Number 3, pasok po kayo sa Google account nyo, tapos subscribe lang po. Subscribe lang po kayo. Subscribe. Tapos, number 4, panoorin nyo lang po yung video na yan. May bayad po ba yan? Wala. So, all discussion is free. Okay? Number 5, may mga exams po ba? So, pwede rin tayo magbigay ng exams. Pag nagbigay tayo ng exams, siguro pwede ko rin kayo bigyan ng mga certificate. Papadala ko sa inyo kung tama po yung sagot niyo. Okay? So, may exams po. So, pwede. Mag-exam tayo rito. Gawa tayo mga exam. Mag-upload ako ng mga tanong tapos sagutan nyo. So, paano nyo masagutan? Isasagutan nyo po yon sa papel, picturean nyo, tapos ipadala po sa akin sa FB account ko. So, FB account ko is FB, FB account ko is Lloyd, Ritiso Rogan Lloyd. Ritiso Rogan Lloyd. Add nyo po ako doon sa FB account ko. Yan. Okay? Now, bago kayo mag-add sa account ko,
is message niyo muna ako. So message niyo muna ako na, sir, ako po ay estudyante niyo po sa Sir Lloyd Classroom. Ganun po. Tapos, pag nag-exam tayo, halimbawa nag-upload ako ng tanong, exam natin, isagutan nyo, picturean nyo, padala sa akin. Tapos, pag halimbawa, passing natin is 70, edi pag 70 yung score ko, siyempre, papadalan din kita ng mga certificate mo through FB din na pasado ka sa ganitong tanong ko. Okay? So, gano'n lang po. So, enroll na po kayo rito sa Sir Lloyd Classroom. Ang gawin nyo lang ay Google account, load data, tapos pindutin yung subscribe, tapos yung discussion po ay libre na yan. Tapos, i-add nyo po ako sa FB account ko, Sir Lloyd Rogan Retiso o Retiso Rogan Lloyd. Tapos, bago nyo ako i-add, mag-message po kayo sa akin para alam ko na estudyante kayo. Kasi pwede ko rin yung makita ng mga subscriber kayo, okay? Tapos, pag nag-exam, syempre, picturean mo lang, padala mo sa akin, tapos padala ko rin yung certificate mo na naka-enroll ka rito sa Sir Lloyd Classroom. Now, kung marami na po kayo, gawin na nating university itong Sir Lloyd Classroom na ito, okay? So, thank you and salamat po sa mga nag-subscribe. Marami na po kayo nag-subscribe dyan. Sa opening pa lang, nasa 1,000. Akala ko nga hindi abot ng 1,000. So ngayon, umabot na ng 1,000. Almost 1,700 na tayo. So maraming salamat. Kasi sabi ko nga, yung edukasyon yung discussion dito ay libre. Libre po yung discussion dito. Pero ang titulo po, yung bachelor's degree na po na yun ay hindi po yun libre. I-enroll nyo po yan sa eskwelahan. Now, depende na lang po sa nagtuturo yan at depende rin po sa estudyante yan kung ano magiging sa paglaki mo. Kung ano, ibig sabihin ko is kung ano yung matutunan mo at ano ka paglaki mo o pagka-graduate mo, ano yung natutunan mo. So, hindi naman po lahat tinuturo yan sa eskwelahan. Okay? It's either tinuturo din, it's either magre-research po kayo. Okay? So, but then dito po sa channel natin, sa eskwelahan natin na Sir Lloyd Classroom is libre po lahat yan. Ituturo ko sa inyo yan. Now, para sa mga special math topics, comment po kayo sa baba para gawan ko kayo ng discussion. Okay? So, once again, iwas COVID po at God bless us all.